Hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for May 2025. So Sagittarius, meron po ba kayong mga balak gawin this month? Mga wishes, mga plans, mga dreams nyo na gusto nyong matupad ngayong buwan na ito? Gamitin nyo po ang aking comment section bilang inyong manifestation board. Isulat nyo lang po dyan yung mga wishes nyo, mga plans, para makuha po ng inyong spirit guides at ni universe ang inyong frequency at ang energy niyan ay makakatulong para ma-attract nyo, ma-magnetize nyo yung mga dreams nyo to come into fruition. Okay, Sagittarius? Tulad po nakagawian, kunin nyo lang po yung mga resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Sagittarius po yun. Kaya talasan nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kaloob po sa inyo na inyong mismong spirit guides sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, pati po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, saka po sa mga nagdo-donate, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. So Sagittarius, ano naghihintay sa inyo ngayong May 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Queen of Pentacles. Ooh, beautiful. In the area of what you want, you have the Two of Swords. In the area of what you need, you have the Page of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the King of Pentacles. So we have the King and Queen here. Beautiful. In the area of your near future, you have the High Priestess. In the area of your challenge, you have the Four of Wands. In the area of your fortune, meron kang Six of Swords. Wow. Going to a calmer waters. Pag-usapan natin later yan. Napakaganda. In the area of your divine advice, meron kang the Star. In the area of your outcome this month, Sagittarius, you have the Four of Pentacles. Okay, pag-usapan natin to. Napakaganda. Later. At the bottom of your deck, you have the Ace of Wands. This time around, merong lingering sa background mo of a brand new start. Pero ka bang gustong simulan ng trabaho o negosyo or a brand new idea, a spark in your mind na parang, uy, magandang gawin nyo na. Uy, magandang negosyo to ha. Try ko kaya. O kaya, uy, ang gandang trabaho nun sa abroad, why not try ko mag-apply doon? So, merong initial spark within you to try something new. And siguro nagdudulot ito sa pangailangan mo. Ano ba? Kailangan mo ng matinong trabaho, kailangan mo ng solid na job na may magandang sweldo, o di kaya you just want to try something else. Parang sawa ka na o pagod ka na sa dati mong ginagalawan and now you are ready to conquer a new era of your life or a new place, a new job, a new opportunity. So congratulations because may movement sa buhay mo and you are in this era of why not? What if? Why not try this? Diba? Parang ganon. So congratulations, napakatapang ni Sagittarius this time in the pursuit of complete happiness and leveling up sa buhay mo. Okay? So start na po tayo sa inyong reading. At the center, at your core, you have the Queen of Pentacles. Now, you are trying to find other ways. Meron kang gustong bagong simulan and iniisip mo, ano kaya yung mga paraan? What are the resources I need in order for me to succeed? Now, si Queen of Pentacles, yung blessings darating lang sa lap niya. Babaksak lang sa kanyang hita at hahawakan niya at iyayakapin niya, i-nurture niya at bigla na yung lalago. So, ikaw may natural power ka to make things work. Sagittarius, this time meron kang kapangyarihan na magagawa mo kaya mo. Ako ano man ang ihain sa'yo ng kapalaran na trabaho, negosyo, opportunity, kayang-kaya mo siyang panghawakan. Kayang-kaya mo siyang in-nurture, palaguin, pangalagaan, ganyan. And you have the skills, the talent, and the knowledge to do so. Nakikita ko dito, wala masyadong struggle sa paghawak mo nito. Parang ang magiging struggle mo ay yung nasa paligid. O kaya yung parang pressure for you to do good or to level up. Nandun para ang daming mata sa paligid mo na nakatingin sa'yo at hinihintay kang mag-fail o hinihintay kang mag-succeed. Kaya parang additional effort, additional pressure sa'yo. Pero meron ka ng initial plan. At ang ganda-ganda nito, very promising sa isip mo. Parang, try ko kaya to. Try ko kaya bumuo ng pizza shop, ganyan. O kaya coffee shop. O kaya, try ko kaya mag-apply sa gantong agency, baka matanggap ako. Nandun yung spark And now, you're finding ways on how to accomplish that. And nakikita ko na gagamitin mo lahat ng vessels mo, lahat ng
arsenal mo o lahat ng meron ka para makamit yan. And I'm seeing you getting there because hayahay lang si Queen of Pentacles eh. Parang, I am the queen of this realm. Everything I touch turns to gold and everything I do ay lalago. So, tapangan ng sarili this time, Sagittarius, na ilaban ang mga plano mo, okay? The Queen of Pentacles being clarified by the Emperor. Yes, lakas ng loob, tibay, sugod. Si Emperor, matapang siya eh. At very, very wise. Very, very composed. Alam niya yung gagawin niya. Hindi siya magmamadali, hindi siya matatakot, hindi siya panghihinaan ng loob. Sugod, laban, kukunin ko to, akin to, ganyan. So, now is the right time for you to embody that. Okay, Sagittarius? In the area of what you want, you have the Two of Swords. Dito naman sinasabi, parang this time, ikaw, medyo hirap ka magdesisyon, saan kaya ako pupunta? Because may spark of an idea, may gusto kang gawin, may bagong simula kang gustong puntahan, kaya mo naman, you're finding resources, and matapang ka this time to do it. Pero indecision, meron mga, saan, paano, kailan, saan gagawin, ganyan. So meron kang mga iniisip this time na hindi ka makapag-decide because ang hirap nga naman, di ba? You don't want to waste time, you don't want to waste energy, you don't want also to waste money, di ba? Especially in the pursuit of this dream. So ikaw iniisip mo, dito kaya, wag na lang, baka doon, tama kaya yun? Hindi kaya mali lalapitan kong yan? Hindi kaya tong simula kong to, baka mali ito, baka ito. So ikaw, ang daming hindi mo alam gagawin. You're just thinking of option 1 or option 2. Pero si Two of Swords, sinasabi nito, marami pang ibang options. Try to think other things. Baka kasi ito lang yung options mo, kaya hirap na hirap ka. Pero hindi mo nare-realize may pangatlo pang option. At baka yung pangatlong option, mas madali. So, maybe now is the right time for you to reassess and parang re-evaluate your options para alam mo kung ano yung mga pwede mong pamilian moving forward. The Two of Swords being clarified by the Seven of Cups. Wow, this is really confirming what I just said. Marami pang ibang options, marami pang ibang paraan with the Seven of Cups. Seven of Cups, like different things, ideas or ini-imagine o kaya doors, other options that you can come up with. This time around, pag-isip ka pa ng ibang paraan. Hindi lang yung dalawang big players na iniisip mo na this or that. Pero nahihirapan kang gawin yung dalawa kasi nakakatakot siguro o kaya pinanghihinaan ka ng loob o kaya so hard to attain. Kaya siguro urong-sulong ka sa desisyon. Pero sabi nga ni Seven of Cups, dami pang ibang options dyan. Hindi ka pwedeng mag-isip lang ng 2 o 3. May pang-4 pa, may pang-5 pa. At lagi ka magtanong-tanong everywhere, especially with the experts around you. Halimbawa, gusto mo magseaman, hindi maghanap ka ng mga taong may kinalaman sa pagiging seaman o merong expertise o may experience na sa mundo na pagiging seaman. So doon ka makakahanap ng ibang options, Sagittarius. Okay? Lawakan mo ang iyong mga options. In the area of what you need, ito daw ang kailangan mo. Like I said, lawakan ang options. We have the Page of Cups here. Lawakan din ang imaginations, ang creativity. Hindi pwedeng ito lang ang iyong paraan. Marami pa dyan. Come out of your box. Especially din mo siya, nag-isip siya. Yung paa niya nawala pero nandun sa taas. Kasi ang lawak-lawak ng imahinasyon niya. Lumilipad ang kanyang isip, lumilipad ang kanyang vision. So, ganun ka rin dapat. Lawakan mo rin ang iyong imahinasyon in the pursuit of your plans. Siyempre naman, kung lalawakan mo imahinasyon mo, siyempre dapat yung attainable, dapat yung doable, yung kaya mong gawin. Wag naman yung parang super artificial or super superficial na sa buhay mo na parang, kaya ko pa bang abutin? Yun baka lalo kang panghinaan, Sagittarius. So, make this realistic naman, ha? Yung mga options, yung mga visions, yung mga ini-imagine mo at creative work mo this time. Make sure na abot kamay pa rin siya, okay? And I'm seeing you naman nakakayanin mo makahanap ng paraan, okay? The Page of Cups being clarified by the King of Pentacles. Parehong lumabas dito. Si King of Pentacles kasi maparaan, practical. Like I've said, dapat kasi, diba? Attainable, doable, yung kayang-kaya mong abutin. Si King of Pentacles, practical yan, wise yan. Hindi siya kikilos na hindi niya alam kung ano yung patutunguhan. Sigurista din siya. So this time around, dapat may taktika ka. Yung parang kang naglalaro ng chess. Yung parang every step, every move pinag-aaralan mo. So now is the right time for you to do that. Maging tactical, maging strategic, but at the same time, be imaginative in order to get to the outcome na desired mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang King of Pentacles na asawa ni Queen of Pentacles. I'm seeing here na kung aalamin mo yung mga proseso with the Queen, si King naman, nasa isip niya. Parang siya yung master planner. Siya yung guru. So, ikaw meron ka ng strategy sa isip na nabubuo.
Ito kasi action eh. Pero ito si King of Pentacles sa isip pa lang to. Parang iniisip mo pa lang na, why not this, why not that? And then meron ka ng sanga-sangang daan na gusto mong gawin. Pero ito ang kailangan mo action with the Page of Cups and the King of Pentacles here in the clarifier. Pero dito, ito ang naka-apekto dito. Sabihin, itong energy nito ang nagbigay sa iyo ng mga resources o mga paraan. Si King of Pentacles, siya yung tao na kahit saan siya pumunta, makakahanap siya ng way to do things. And walang zero dito walang 0 points sa'yo dito eh. Hindi pwedeng hindi ka makakahanap because you are very, very wise, Sagittarius. That's what I'm hearing. Very wise ka, very wise. You're street smart ka, Sagittarius. And hindi nauubusan ka ng paraan. Ganon ka. Very, very good with planning and having other ways. So this time around, paganahin mo lang yun. Gawin mo lang yun. At feeling ko naman kasi ang pumipigil sa'yo, yung takot, yung kaba, yung sana hindi ako mag-fail, sana hindi ako malugi dito, o kaya sana hindi mauwi sa wala. Yun ang pumipigil sa'yo sa paghahanap ng mga paraan. Pero alam ko kaya mo eh. So the King of Pentacles being clarified by the Lover's card. In the pursuit of the options o mga bagay na gusto mo simulan, bakit daw hindi ka magsimula sa mga bagay na gusto mo? Halimbawa, gusto mong magkaroon ng second business kasi kailangan mo ng bagong pagkakakitaan para makabayad sa bills. Simulan mo daw sa mga mahal mo. Halimbawa, mahal mong magluto, magaling kang magkumpuni ng kotse, magaling kang mag-basketball, halimbawa. So, gawa ka ng YouTube channel having a commentary about every basketball fight sa PBA, ganyan. So, maraming mga bagay na pwede mo simulan based sa passion mo, based sa mga in love ka. Halimbawa, in love ka sa paghahalaman, magaling ka magtanim ng mga iba't ibang orchids, ganyan-ganyan. So, why not nagbenta ka, doon ko mo simulan yung pag-iisip ng bagong pagkakakitaan at yun ang iyong gawing options at gawing ways of living, and then maghanap-hanap ka ng iba't ibang options here and there and decisions kung saan ka makakuha halimbawa ng mga plants o sinong expert na pwede mong tanungan about doon para mapalago mo siya. Pwede naman gawing YouTube channel yun eh, mga different orchids, ganyan. Example lang yun, Sagittarius. I'm not telling you to do orchids kung hindi ka naman maalam sa orchids. I'm saying kung ano yung passion mo, kung ano yung love mo na gawin, maybe doon ka muna magsimula at doon mo hanapin yung other pagkakakitaan or means na pwede mong pag-spark ka ng knowledge and idea moving forward. Okay? Especially in the near future, I'm seeing you with a High Priestess. Answers will be given to you at the right time. This time around, you will develop the talent and skills of trusting your inner voice, trusting your inner thoughts, and trusting your gut feeling na parang pag hindi pwede sa akin at naramdaman kong hindi to tama pakinggan mo yun at gawan mo ng solusyon. Binibigyan ka na ni God na parang invisible red flags or invisible green flags or invisible knowledge na ikaw lang ang makakaunawa at ang yung spirit guide. So this time around, you'll be very, very happy because your ideas will somehow come into reality base sa iyong mga nararamdaman and spiritual power. I'm hearing also this time around, you will get answers based sa mga bagay na parang hindi mo maunawaan before. And now, I'm seeing a very different Sagittarius ng hindi ka lang basta maalam sa negosyo o maalam sa diskarte, maalam ka rin sa pagtingin kung tama o mali. Ano? So, the High Priestess being clarified by kung makukuha ko siya. Ayan, the Three of Pentacles. Wow, working with other people. I'm seeing you in the near future. Halimbawa, kung mabubuo mo na tong negosyo na to o pagkakakitaan na to o sideline na to, kung ano po yung endeavor na gusto mong gawin, lumipat ng abroad, maghanap ng trabaho abroad, o pumunta sa ibang lugar to get your luck and swerte there. I'm seeing you landing on a job or an opportunity or negosyo where you're required to work with other people, to be a group leader o a group member kung saan ini-impart mo din yung knowledge mo, yung skills mo, you're in the position kung saan kailangan mo makisama, kailangan mong gumawa with other people. And I'm seeing you trusting your inner voice. Parang, sa tingin ko tama to, kailangan ko to i-voice out. Siguro, mali to, kailangan ko tong sabihin. Siguro ito yung tamang gawin, tago kayang sabihin sa kanila baka makatulong. So now, you have
You have this given gift from God para makatulong ka sa pag-cooperate mo with other people. It's like a camaraderie with other people and you're gonna stand out, I'm seeing there. Mag-stand out ka dito kasi makikita nila yung galing mo, skills mo, yung troubleshooting skills mo, ganyan. And maaasahan kang member of this group. So congratulations, Sagittarius. The area of your challenge this month, you have the Four of Wands. Challenge sa'yo ang mag-celebrate habang ginugugol mo yung oras sa pag-abot sa mga pangarap mo. Kasi ang isip mo nasa goal na nandun na sa parang sa resulta So parang this time, hindi mo ma-enjoy yung proseso because lagi kang naiinip at nakatutok ka sa resulta. So now, sinasabihan ka ng spirit guides mo, Sagittarius, to really enjoy the process. And darating ka rin sa finish line at God's perfect timing. Now, habang wala ka pa doon, i-enjoy mo yung proseso, learn from your friends, learn from other people, and have this good experience with them. For others, nakikita ko dito, for other Sagittarius, ang problema mo yung parang sobrang burden from other people, parang nape-pressure ka to always go with the goal. Parang kailangan maabot mo to kasi ang daming umaasa sa'yo. Kailangan makuha ko tong desired kong resulta because ang daming nakatingin sa akin. Ang daming humuhusga na kapag nag-fail ako, tatawanan nila ako. Na kapag hindi ko nakamit to, mapapatunayan nila na mahina nga si Sagittarius, hindi nga niyang kaya. So yung pressure to prove yourself, yun yung problema mo this time kaya hindi mo na-enjoy. Parang this time, takpan mo ang tenga mo, takpan mo ang isipan mo, gamitin mo ang iyong intuition and love for yourself para kalimutan panandalian yung pressure of your outside world and just go with the process and enjoy things, okay? The Four of Wands being clarified by the Chariot card. Yes, urong-sulong ka dahil nga sa maraming mga gusot outside world mo, maraming mga aberya, maraming mga taong toxic sa paligid like I've said kanina. So parang ang naging problema, urong-sulong ka. Gagawin ko ngayon, bukas na. Lagi kang pinanghihinaan ng loob o na-stress ka, na-worry ka, kaya naapektuhan yung iyong performance. So this time around, forget other people, forget the pressure, forget the outcome muna actually, forget mo muna yung resulta na ini-envision mo, just go with the process, enjoy the adventure para tuloy-tuloy at hindi ka huminto, okay? In the area of your fortune, you have the Six of Swords. I'm seeing here lahat ng pagod, lahat ng pagdududa, lahat ng mga indecision and creative process na kailangan mong buuin this time. And yung paghahanap ng heart and love sa bagay na gusto mong gawin, I'm seeing you still reaching the calmer waters. Patungo ka na doon, pa-level up ka na. Especially in the area of your fortune. So, this time around, huwag hihinto. Gamitin lahat ng skills, lahat ng natutunan at lahat ng napupulot mo here and there na mga lessons and guidance from other people. And red flags. Actually, makakatulong din sa'yo yan yung tatanim mo sa isip mo yung mga red flags sa bawat paligid mo so that in the pursuit of new life, makapunta ka pa rin sa calmer waters. Pero huwag ka mag-alala. I'm seeing here, especially in the area of fortune, na patungo ka pa rin doon sa tagumpay na hinihintay mo at sa gusto mo mangyari. Kaya huwag ka lang hihinto. Ito ang challenge kasi, Chariot parang urong-sulong ka. So huwag kang hihinto this time para makapunta ka na agad-agad doon sa desired mo, okay? The Six of Swords being clarified by the Page of Wands. Yes, be enthusiastic, be happy, be excited this time around. Lagi mo daw, huwag ka lagi matatakot kapag may dumarating na bagong problema o bagong endeavor. Parang, another problema naman. Another aasikasuhin na naman. Ano ba yan? Meron na naman isa pa. So this time around, be excited because another problem or another endeavor is a chance for you to get another opportunity leading you closer to your desired outcome. Okay? Kaya this time, be excited. I'm seeing you focus daw. Have some focus and pananalig na kakayanin at makukuha mo tong outcome. Okay? Especially here in the divine advice, we have the star. Star card is hope, patience, and trust. And I'm seeing you keeping that faith. Yan ang paalala sa iyo ng spirit guides mo na keep the faith, keep the hope in your heart that you will manifest and get your desired wishes. Okay? Paalala sa iyo ng spirit guides mo na huwag mawawala ng pag-asa. Kahit anong problema, anong dilema, kung talaga naniniwala ka sa dream na ito, ilalaban mo siya. Okay? The star cards being clarified by the Ten of Swords. Siguro this time daw, like I've said kanina, kung nawawalan ka talaga ng pag-asa at parang feeling mo pagod ka na and you're not seeing clearly the outcome or feeling mo parang, kasayang ba ako ng oras dito? Bakit parang lahat hindi nag-go in my way? Bakit yung spark of an idea, yung gusto kong simula, parang ang ganda-ganda sa isip, Pero pag ginagawa mo na, ang daming kailangan gawin, ang daming roadblocks, ang daming struggles and hardships here and there. Pero sabi sa iyo ng spirit guides mo, paalala nila especially in the area of your divine advice, keep the hope.
keep the fire alive within you and trust in the process. Trust God that what you have manifested and your dreams will be given to you at the right time. Now is the right time for you to prove na kahit ano man ang problema, ano man ang struggle ay malalagpasan mo at kakayanin mo because ganon kataas at ganon kalaki ang tiwala mo sa iyong dreams. Okay, Sagittarius? Ay, yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ito ang angel number na kailangan mong isapuso this month. You have 55 of 5 and 5 is all about change. So, change your mindset. Kakayanin mo to. Kung importante po sa inyo number 5 and 5 or 55, there is a confirmation that this message is for you. Basahin natin. Substantial change is in your future, like I said. Embrace the change and need to overcome your insecurities and let go of your fears. Like I said, kanina may takot ka kanina, diba? I've said it here. Kaya siguro hindi mo magawa because you have fear in you. And this time around, i-change mo daw yun para maabot mo na finally ang Six of Swords, okay? I am evolving. You are now in the transition and adjustment. So daanan mo lang. Change is inevitable in your life. Remove the fears and you will get what you want. Okay? Ito ang area na kailangan pag-focusan buong buwan na ito, Sagittarius. You have love. I commit to the practice of seeing the good in all of things. Especially here with the King of Pentacles, in order for you to get what you want, simulan mo sa mga bagay na gusto mo, sa mahal mo, sa passion mo, okay? Ang yung outcome na napakaganda, you have the Four of Pentacles, now holding on to things that are important to you. May mga bagay ka kailangang i-let go, may kailangan kang bagay na kailangan paratilihin. And it's up to you to choose kung ano yung mga bagay na yon. And now is the right time for you to re-evaluate things, Sagittarius. Ano ba yung mga bagay sa buhay mo, tao, sitwasyon, mga even gamit nga na feeling mo kailangan mo nang i-let go, kailangan mo nang bitawan para gumaan ang buhay mo moving forward. Outcome mo ito. I'm seeing you a very, very wise person in your outcome. And now, para makikilala mo na yung sarili mo, makikilala mo na yung mga bagay, tao, sitwasyon sa buhay mo na kailangan mong bitawan at kailangan mong i-keep. Okay? The Four of Pentacles being clarified, the Six of Wands. Yes, in the pursuit of that goal. Magkasucceed ka sa life once you let go of things na hindi na importante, mga tao na hindi mo na kailangan dalhin sa future o sa adventure. And pati yung mga false hope and false dreams na parang dapat mo itong bitawan so that you can focus more on the true dreams and true path na para sa'yo. And I'm telling you, you're gonna succeed on this and you will celebrate it because you won that battle. Okay, Sagittarius, that is your May 2025 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below. And I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.